Isang maliwanag na linggo ng umaga sa General Santos City. Tahimik ang paligid, payapa, ang uri ng umaga na paborito ni Manny Pacquiao. Katatapos lang niya sa kanyang nakasanayang jogging sa subdivision, kumakaway sa mga taong nakangiti at tumatawag sa kanyang pangalan. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba, madaling lapitan, at laging nagpapasalamat sa mga simpleng biyaya ng buhay. Nang umagang iyon, huminto si Manny sa isang maliit na kainan sa tabi ng daan kung saan madalas niyang binabati ang mga lokal. Tumatawa siya, nagbabahagi ng mga kwento, at binayaran pa ang pagkain ng ilan ng walang imik. Para sa kanya, ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pera o katanyagan. Tungkol ito sa koneksyon sa kapwa-tao. Pero kung minsan, ang buhay ay nagbabago sa isang iglap. Habang naghahanda na siyang umalis, biglang tumunog ang telepono ni Manny. Sinilip niya ang screen, isang malapit na kaibigan na matagal na niyang hindi nakakausap. Nang sagutin niya ito, nanginginig at mahina ang boses sa kabilang linya. Manny, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ito. Ang sumunod na ilang segundo ay parang isang kawalang hanggan. Ang tunog ng tawanan sa paligid ay naglaho. Tila huminto ang mundo sa pag-ikot. Nabali ang boses ng kanyang kaibigan habang ibinibigay ang balita. Isang balita na napakabigat, napakasakit, na halos hindi na makahinga si Manny. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nakatitig lang ang kanyang mga mata sa kawalan. Sa mahabang sandali wala siyang masabi. Hindi naintindihan ng mga tao sa paligid kung ano ang nangyayari. Nakita lang nila ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang masayang aura ay naglaho, napalitan ng ekspresyon ng matinding lungkot at hindi paniniwala. Dahan-dahan siyang naupo, hawak ng mahigpit ang kanyang telepono. Patuloy sa pagsasalita ang boses sa kabilang linya, pero ang mga salita ay naging malabong katahimikan na lang. Ang tanging naririnig ni Manny ay ang sarili niyang tibok ng puso. Mabigat, masakit at puno ng pighati. Ang lalaking sumakop sa mundo sa loob ng boxing ring ay nahaharap ngayon sa isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Isang laban-laban sa pangulila, laban sa sakit na dulot ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. At sa tahimik na sulok na iyon ng lungsod, walang mga kamera o headlines, ang pambansang kamao ay nakaupong mag-isa, at nagsimula na ang unos. Wala pang nakakaalam kung ano ang nangyari. Pero sa loob ng ilang oras, ang buong bansa ay luluha. Sa mahabang sandali matapos ang tawag na iyon, hindi gumalaw si Manny Pacquiao. Nanatiling nakadikit ang telepono sa kanyang tainga, pero hindi maproseso ng kanyang isip ang narinig. Ang boses sa kabilang linya, basag at nanginginig, ay inuulit ang mga salita para intindihin niya. Manny, wala na siya. Hindi siya naisalba ng mga doktor. Wala na siya. Ang salitang wala na ay umalinggaw sa isip ni Manny parang batingaw ng kampana sa isang bakanting simbahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Ang mga alaala ay parang kidlat na dumaan. Ang mga tawanan, ang mga usapan sa hating gabi, ang mga sandali ng hirap at tagumpay na pinagsamahan nila. Ang lalaking tumayo sa tabi niya sa pinakamidlim na panahon ay wala na sa mundong ito. Ayaw niyang maniwala. Hindi niya kaya. Dahan-dahang tumayo si Manny, ang tunog ng upuan ay dahan-dahang kumaskas sa sahig. Tumahimik ang mga tao sa kainan, nararamdamang may seryosong nangyari. May isang babaeng bumulong sa kaibigan, okay lang ba siya? Pero walang nangahas na lumapit sa kanya. Lumabas siya, tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha, pero pakiramdam niya ay malamig at walang kulay ang lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ng People's Champ na maliit siya, walang kapangyarihan. Walang kalaban sa ring ang tumama sa kanya ng kasing lakas ng isang tawag na iyon. Naupo siya sa isang bench malapit doon, nakatitig sa lupa. Mababaw ang kanyang paghinga, ang mga kamay ay magkayakap ng mahigpit. Madalas siyang ilarawan ng mga reporter bilang unbreakable, pero sa sandaling iyon, hindi siya isang boxer o senador o celebrity. Isa lang siyang tao na nawalan ng mahal sa buhay. Ang mga minuto ay naging mga oras. Dumating ang team ni Manny matapos mabalitaan ang nangyari. Nang makita nila siya, hindi na nila kailangang magtanong. Ang hitsura niya ay nagsasabi na ng lahat. Namumula ang kanyang mga mata, tulala ang kanyang mukha. Boss, okay ka lang, mahinhin na tanong ng isa sa kanila. Bahagya siyang tumango, halos pabulong ang boses.
Hindi lang ako makapaniwala na wala na siya. Mabilis na kumalat ang balita sa mga lokal na network hanggang sa buong bansa. Noong una, may kalituhan. Nagtatanong ang mga fans, ano ang nangyari? Bakit umiiyak si Manny Pacquiao? Sa loob ng ilang oras, lumabas ang katotohanan. Nawalan si Manny ng isa sa pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay. Isang lalaki na naging parang kapatid, mentor at kaibigan. Hindi nagtagal, napuno ang mga screen ng telebisyon ng mga imahe ni Manny sa katahimikan, nakayuko sa pagluluksa. Sumabog ang social media ng mga hashtag na #PrayForManny, #WeCreWithYou, at #PhilippinesMourns. Nagsimulang magbahagi ang mga tao ng mga kwento, mga larawan ni Manny kasama ang taong nawala sa kanya. Mga video ng kanilang tawanan, mga sandali ng saya mula sa nakaraan, kahit saan, mula sa malalaking lungsod hanggang sa maliliit na nayon. Itinigil ng mga Pilipino ang kanilang ginagawa at nag-alay ng dasal. Sa mga simbahan, nagtulos ng mga kandila para sa kaluluwa ng pumanaw. Sa mga gifi, inialay ng mga boxer ang kanilang sparring session sa katahimikan. Sa mga tahanan, nagtipon ang mga pamilya na nanonood ng balita na mailuha sa kanilang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang namatay. Tungkol ito sa kung ano ang kinakatawan ng pagkawala na iyon. Para sa sambayan ng Pilipino, si Manny ay higit pa sa isang sports icon. Simbolo siya ng lakas, pananampalataya at katatagan. Ang makita siyang wasak, nagluluksa gaya ng sinumang ordinaryong tao, ay tumama sa kailaliman ng bawat puso. Dahil sa sandaling iyon, nakita ng bawat Pilipino ang kanilang sarili sa kanya. Isang taong humaharap sa sakit, hindi kayang labanan, kundi kayang tiisin lang. Nang gabi ring iyon, naglabas si Manny ng maikling pahayag sa press. Mahina ang kanyang boses, pero puno ng emosyon. Higit pa siya sa pamilya para sa akin. Tumayo siya sa tabi ko noong wala pa akong anuman. Naniwala siya sa akin noong walang ibang naniwala. Hindi ko siya makakalimutan. Ang maikling mensaheng iyon ay nagdurog ng milyon-milyong puso. Inilarawan ng mga mamamahayag ang atmosfera bilang isang kipambansang katahimikan. Walang galit, walang drama, kundi isang kolektibong kalungkutan na bumalot sa bansa. Maging ang mga karibal na boxer, local man o internasyonal, ay nagpadala ng kanilang pakikiramay. Isang fighter ang nag-tweet, tinuruan tayo ni Manny Pacquiao ng lakas ng loob. Ngayon, itinuturo niya sa atin kung paano magluksa ng may dangal at respeto. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang mga kuha ni Manny na tahimik na bumibisita sa lamay, walang mga kamera, nakasuot lang ng simpleng puting barong at itim na pantalon. Tumayo siya malapit sa kabaong ng matagal, nakayuko, ang mga kamay ay magkayakap sa panalangin. Hindi siya masyadong nagsalita. Hindi na kailangan. Ang imahe ay nagsasabi na ng lahat. Ang world champion na dati ay umaatungal sa tagumpay, ngayon ay tahimik sa pighati. At gayunpaman, kahit sa gitna ng pagluluksa, mayroong makapangyarihan sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Walang drama, walang palabas, puro pagpapakumbaba at respeto lang. Sa pagtatapos ng linggong iyon, ang Pilipinas, isang bansa na may mahigit 100 milyong puso, ay tila tumitibok bilang isa sa pagluluksa. Mula sa mga mangingisda hanggang sa mga guro, mula sa mga tindero sa kalsada hanggang sa mga politiko, naramdaman ng lahat ang bigat ng pagkawala. Dahil kapag umiiyak ang People's Champ, ang buong bansa ay umiiyak kasama niya. Naranasan mo na bang mawalan ng isang tao na nagpabago sa buhay mo? Mag-comment sa ibaba at bigyang pugay natin ang mga taong minahal at nawala sa atin. Sa mga sumunod na araw, iba ang pakiramdam sa Pilipinas. Ang mga kalsada ay kasing abala pa rin gaya ng dati. Ang mga jeepney ay humahagibis pa rin. Ang mga tindero ay sumisigaw pa rin ang kanilang mga presyo. Ngunit mayroong bigat sa hangin, isang tahimik na lungkot na nananatili sa likod ng bawat ngiti. Alam ng lahat. Ramdam ng lahat. Si Manny Pacquiao, ang dangal ng bansa, ay nagluluksa. Nagplay ang mga istasyon ng telebisyon ng mga lumang clip niya, ang kanyang mga pinakamalaking laban, ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Pero sa pagkakataong ito, hindi nag-cheer ang mga fans. Nanood sila sa katahimikan. Ang parehong tao na nagpasigaw sa buong bansa sa tuwa tuwing tumatama ang kanyang guwantes sa ring ay siya ring nagpayuko sa bansa sa pighati. Napuno ang social media ng mga tribute.
Ang mga hashtag gaya ng #lagi kaming nandito at #nakikiramay sa champ ay naging trending sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Libo-libo ang nag-post ng mga mensahe ng aliw, mga larawan, dasal, at maging mga tula na isinulat para sa kanya. Ipinaglaban mo kami ng maraming beses, champ, ayon sa isang mensahe. Ngayon, kami naman ang lalaban sa sakit na ito kasama mo. Sa mga simbahan, binabanggit siya ng mga pari sa kanilang mga sermon. Sa mga pampublikong gife, itinigil ng mga boxer ang training para sa isang sandali ng katahimikan. Maging ang mga bata sa paaralan ay sumulat ng mga liham ng suporta, ang kanilang maliliit na sulat kamay ay puno ng katapatan. Sir Manny, huwag po kayong malungkot. Kayo po ang hero namin. Aaluin po kayo ng Diyos. Sa General Santos City, kung saan nakatira si Manny, nagtipon ang mga tao sa labas ng kanyang training give, hindi para sa autograph o selfie, kundi para magdasal. Kumukutitap ang mga kandila sa mga gilid ng bangketa, bumubuo ng landas ng liwanag na patungo sa kanyang tahanan. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay humalo sa tunog ng mga bulong ng dasal. At sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Manny. Lumayo siya sa mga kamera, interview, at public appearances. Naghihintay ang mundo na magsalita siya, pero pinili niyang huwag muna. Ang kanyang katahimikan ay naging sariling wika, isa na mas malakas pa kaysa sa anumang press conference. Sa unang pagkakataon, ang taong laging nagdadala ng pag-asa ng iba ay dinadala na ngayon ng pagmamahal ng kanyang mga kababayan. Sinubukan siyang lapitan ng mga reporter, pero dahan-dahan niyang tinanggihan ang mga ito. Walang mga salita, malambot niyang sabi. Panalangin lang. Ang kanyang pagpapakumbaba, kahit sa gitna ng pighati, ay lalong nagpakilos sa mga tao. Ipinaalala nito sa kanila na ang lakas ay hindi laging tungkol sa pakikipaglaban. Minsan, ito ay tungkol sa pagtitiis, sa pananatiling matatag kapag ang buhay ay tumama sa iyo ng pinakamalakas. Sa buong bansa, nag-organisa ang mga komunidad ng prayer vigils. Sa Maynila, isang malaking pagtitipon ang ginanap sa labas ng simbahan ng Quiapo. Libo-libo ang dumalo, ang ilan ay maihawak na larawan ni Manny at ng taong nawala sa kanya. Marami ang hayagang umiiyak habang tumutunog ang mga kampana ng simbahan. Inilarawan ito ng mga news anchor bilang isang sandali ng pambansang pagkakaisa, ang uri na nangyayari lamang kapag tunay na mahal ng isang bansa ang isa sa kanyang mga anak. Maging sa ibang bansa, ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa labas, mga buti sa Dubai, Hong Kong, Canada, at Aegis, ay nagbahagi ng mga video na nagtitirik ng kandila at nag-aalay ng dasal. Hindi na lang ito tungkol sa pighati. Tungkol na ito sa pagkakaisa, solidarity. Ang sakit ni Manny ay nagpaalala sa milyon-milyon na sa kabila ng distansya at hirap, sila ay iisang pamilya. Sa loob ng kanyang bahay, nagtagal si Manny ng maraming oras sa panalangin. Tiningnan niya ang mga lumang larawan, inaalala kung saan nagsimula ang lahat. Ang mga maalikabok na sahig ng ife, ang mga madaling araw, ang mentor na gumabay sa kanya noong walang naniwala sa kanyang pangarap. Sa gabi, tahimik siyang nakaupo sa balkonahe. Ang mga ilaw ng lungsod ay bahagyang kumikinang sa malayo. Nakita ng mundo ang isang fighter, pero sa katahimikang iyon, isa lang siyang tao na inaalala ang nakaraan, natututo kung paano mabuhay sa gitna ng pagkawala. Isang malapit na kaibigan ang nagsabi kalaunan, hindi masyadong nagsasalita si Manny noong mga araw na iyon, pero tuwing nagdarasal siya, mararamdaman mo ang kanyang pusong nagdurugo at naghihilom ng sabay. Ang kwento ay umabot sa mga international headlines. Ang mga malalaking sports network tulad ng FISN, GIF, at CNN ay naglabas ng parehong linya. Boxing legend Manny Pacquiao in mourning, the Philippines stands with him. Nakita na siyang dumanak ang dugo ng nasyon sa ring, pero hindi kailanman ganito. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga sugat ay hindi nakikita. Nasa loob ang mga ito kung saan hindi maabot ng mga kamera. Ngunit may magandang nangyari sa kolektibong sakit na iyon. Pagkakaisa. Ang mga taong madalas hindi nagkakasundo sa politika, sa sports, o sa kahit ano ay nakahanap ng pagkakapareho at malasakit. Sa pagkakataong ito, ang Pilipinas ay hindi nahati sa opinyon, kundi pinag-isa sa empatya. Maging ang mga banyaga sa bus ay mahinang nag-uusap tungkol sa kanya. Binigyan niya tayo ng dangal noong pinag-alinlangan tayo ng mundo, sabi ng isang matandang lalaki. Ngayon naman ay tayo ang magbigay sa kanya ng aliw. Sa pagtatapos ng linggo, nagbago ang mood ng bansa.
May lungkot pa rin, pero mayroon ding init, pagkakaisa, at dangal. Ang parehong dangal na pumuno sa mga arena noon ay pumuno na ngayon sa mga puso dahil ipinaalala ng People's Champ sa lahat na sa likod ng bawat hero ay isang taong nakakaramdam, nasasaktan, nagmamahal, at kung minsan ay nawawasak. At kapag siya ay nawasak, ginagawa ng kanyang mga kababayan ang lagi nilang ginagawa ng pinakamahusay. Tumitindig sila sa tabi niya. Nang gabing iyon, naupong mag-isa si Manny sa kanyang gift fate, madilim ang mga ilaw. Tahimik ang ring. Walang madla, walang hiyawan, puro alingaw lang ng nakaraan. Ang pawis at alikabok ay marka pa rin sa sahig. Pero ngayong gabi, hindi ito lugar ng labanan. Ito ay isang santuwaryo para sa alaala. Sa bench sa tabi ng ring ay may isang lumang larawan, kupas na, ang mga gilid ay gasgas na. Ipinapakita nito ang isang batang Manny, halos 20 taong gulang pa lang, nakatayo sa tabi ng isang lalaking may malapad na ngiti at malalakas na braso na nakayakap sa kanyang mga balikat. Pareho silang mahirap noon, pero ang kanilang mga ngiti ay mayaman sa pag-asa. Ang lalaking iyon ay si Alfredo kay Fred Santos, ang unang boxing trainer ni Manny, ang nakatuklas sa kanya bago pa man siya nakilala ng mundo. Maraming taon bago ang mga maliliwanag na ilaw at championship belts, natagpuan ni kay Fred si Manny na nagsasanay ng nakayapak sa isang maliit na gift sa General Santos. Nakakita siya ng isang kislap, hilaw, hindi pa pulido, pero makapangyarihan. Habang ang iba ay pinagtatawanan ang payat na bata na nangangarap maging kampiyon, naniwala si kay Fred. Maliit ka man, Manny, sabi sa kanya ni kay Fred noon. Pero ang puso mo ay mas malaki kaysa sa anumang ring. Ang mga salitang iyon ay naging kumpas ng buhay ni Manny. Naalala niya ang mga madaling araw na tumatakbo sa maalikabok na kalsada kasama si kay Fred na nagjo-jogging sa tabi niya, sumisigaw ng, bilisan mo pa, hindi maghihintay ang mundo sa iyo. Wala silang mamahaling gamit o kahit tamang guwantes. Minsan ay tinatagpian ni kay Fred ang hand wraps ni Manny gamit ang tape na hiram lang sa talyer. Pagkatapos ng bawat sparring session, kapag masakit ang katawan ni Manny at pakiramdam niya ay malayo ang kanyang mga pangarap, paupuin siya ni kay Fred at sasabihin, ang sakit ay patunay na lumalaban ka pa. Sa araw na hindi na ito masakit, doon ka na tumigil sa pagmamalasakit. Ang linyang iyon ay umalingaw sa isip ni Manny ngayon, makalipas ang maraming taon. Habang nakaupo sa madilim na gife, nararamdaman ang uri ng sakit na hindi siya tinuruan ni kay Fred na labanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naalala ang gabi ng kanyang unang professional fight. Maliit ang arena, matindi ang mga ilaw at kakaunti ang tao. Kinakabahan si Manny. Nakatayo si kay Fred sa likuran niya, ang kamay ay matatag sa balikat ni Manny. Manalo o matalo, sabi niya. Lumabas ka ng may respeto, lagi. Nang gabing iyon, nanalo si Manny sa pamamagitan ng knockout. At nang humarap siya para mag-celebrate, umiiyak si kay Fred. Hindi para sa tagumpay, kundi dahil alam niyang ang batang iyon mula sa squatters area ay kumuha na ng kanyang unang hakbang patungo sa kadakilaan. Sa paglipas ng mga taon at sa pagsikat ni Manny, nanatiling mapagpakumbaba si kay Fred. Hindi siya humingi ng katanyagan o pera. Nakatira pa rin siya sa parehong maliit na bahay, nagsasanay ng mga bata sa kapitbahay, at laging sinasabing may pagmamalaki, iyan ang bata ko, ang People's Champ. Pero sa likod ng mga ngiti, nagsimula ng humina ang kalusugan ni kay Fred. Madalas siyang binibisita ni Manny ng tahimik, malayo sa mga kamera. Magkatabi silang naupo sa balkonahe, pinag-uusapan ang mga lumang laban at ang buhay. Sa huling pag-uusap nila ilang linggo bago ang trahedya, hinawakan ni kay Fred ang kamay ni Manny at sinabing, napanalunan mo na ang lahat, anak. Mga titulo, kasikatan, respeto. Pero huwag na huwag mong kakalimutan, ang pinakamalaking laban ay ang manatiling mabait. Nangako si Manny na hindi niya iyon kakalimutan. Hindi lang niya alam na iyon na pala ang huling pag-uusap nila. Nang mabalitaan niya ang pagpanaw ni kay Fred, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang kaluluwa ang sumama sa kanya. Hindi lang ito pagkawala ng isang mentor. Ito ay pagkawala ng isang ama, isang gabay, isang kaibigan na naniwala sa kanya noong siya ay isa lamang gutom na batang humahabol sa pangarap. Balik sa Jiffy, pinunasan ni Manny ang isang luha sa kanyang pisngi at bumulong, tinuruan mo ako kung paano lumaban. Ngayon, kailangan ko namang matutunan kung paano mabuhay nang wala ka. Tumayo siya, naglakad sa loob ng ring,
at nag-shadowbox ng dahan-dahan, tahimik, ang bawat suntok ay mas mahina kaysa sa huli. Hindi para sa mga kamera, hindi para sa madla, kundi para kay Fred. Ang bawat galaw ay may dalang alaala, pasasalamat at pighati. Sa labas ng gising, may ilang reporter na naghihintay, umaasang makakakuha ng pahayag. Pero hindi nagsalita si Manny. Tumango lang siya ng magalang, mapula ang mga mata, at nagmaneho palayo sa dilim ng gabi. Ang katahimikang iyon, ang tahimik na respetong iyon, ay nagsabi ng higit pa sa anumang salitang kayang sabihin. Sa buong Pilipinas, habang mas nakikilala ng mga tao ang kwento ni kay Fred, lalong lumalim ang pagluluksa. Inulit ng mga news program ang mga lumang clip nilang dalawa. Si kay Fred na tumatawa sa tabi ni Manny, hawak ang mga lubid ng ring para sa kanya pagkatapos ng mga tagumpay. Nagsimula na ring magbahagi ang mga fans ng kani-kanilang tribute online. Rest in peace kay Fred. Salamat sa pagbibigay sa amin ng aming hero. Sa likod ng bawat champion ay may isang taong naniwala muna. Maging ang mga international sports network ay itinampok ang kanilang kwento. Tinawag itong isang bihirang pagkakaibigan na nakabuo, hindi lamang ng isang fighter, kundi ng isang alamat. Nang gabing iyon, habang tulog ang lungsod, tumingala si Manny sa mga bituin at bumulong ng panalangin ng pasasalamat. Salamat kay Fred. Ikaw ang gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Ang laban na ito, ang buhay na ito ay hindi lang akin kailanman. Sa atin ito. Ang hangin sa labas ay tila sumagot sa kanya, malambot at matatag. Parang boses ng isang coach, nagsasabing, ituloy mo lang, anak. At kahit wasak ang kanyang puso, bahagyang umiti si Manny. Dahil sa sandaling iyon, nalaman niya ang isang katotohanan. Ang mga alamat ay hindi talaga namamatay. Nabubuhay sila sa bawat buhay na kanilang naantig. Sa loob ng ilang araw, nanatiling tahimik si Manny Pacquiao. Walang interview, walang social media posts, walang press conference, kundi tahimik na pagluluksa lang. Naghintay ang mundo. Nagdasal ang mga fans. Pinuno ng mga mamamahayag ang mga screen ng telebisyon ng parehong tanong, kailan magsasalita ang People's Champ? Pero ayaw magsalita ni Manny para lang sa atensyon. Gusto niyang magsalita ng may layunin. Kapag handa na ang kanyang puso. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang linggong katahimikan, isang maikling anunsyo ang ginawa. Magbibigay ng press statement si Manny Pacquiao ngayong gabi mula sa General Santos City. Habang kumakalat ang balita, milyon-milyon ang nag-abang. Ang mga television network ay nagbakante ng kanilang schedule. Nagkaroon ng mga live stream sa Facebook, YouTube, at lokal na radyo. Mula Maynila hanggang Mindanao, nagtipon ang mga tao sa harap ng mga screen. Mga pamilya, manggagawa, estudyante, lahat ay naghihintay na marinig ang mula sa tao na ang katahimikan ay nagpadurog sa kanilang mga puso. Nang mag-live ang mga kamera, simple lang ang eksena. Walang malaking stage, walang kumukutitap na ilaw, si Manny lang na nakaupo sa isang lamesa na may naka-frame na larawan ng kanyang yumaong mentor na si kay Fred sa tabi ng isang puting kandila. Mukha siyang pagod, hindi sa katawan kundi sa espiritu. Mapula ang kanyang mga mata dahil sa mga gabing walang tulog. Gayunpaman, dala nito ang parehong lakas na nag-inspire sa milyon-milyon. Huminga siya ng malalim, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at nagsimulang magsalita. Magandang gabi, aking mga kababayan, mahina niyang sabi. Alam kong marami sa inyo ang naghihintay na marinig ang mula sa akin. At nagpapasalamat ako sa pagbibigay sa akin ng oras para magluksa. Naging lubos na tahimik ang silid. Maging ang tunog ng mga kamera ay huminto. Ang taong nawala sa akin ay hindi lang basta trainer. Naging ama siya sa akin. Noong wala akong anuman, walang sapatos, walang pera, walang kinabukasan, binigyan niya ako ng pananampalataya. Naniwala siya na ang isang mahirap na bata mula sa General Santos ay maaaring maging isang world champion. Huminto si Manny, bahagyang nabasag ang kanyang boses. Tumingin siya sa larawan sa kanyang tabi. Tinuruan niya ako kung paano lumaban, pero higit pa doon, tinuruan niya ako kung paano mabuhay. Sabi niya, Manny, kung maging matagumpay ka man, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling at huwag kang tumigil sa pagtulong sa iba. Ang mga salitang iyon ay naging buhay ko. Huminga siyang muli ng malalim, saka nagpatuloy. Ngayon ay wala na siya, at nararamdaman ko ang kawalang iyon araw-araw.
Pero nararamdaman ko rin ang kanyang presensya sa bawat panalangin, sa bawat taong nagpakita ng pagmamahal sa panahong ito. Ipinapaalala ninyo sa akin na hindi tayo nag-iisa sa sakit. Sa buong Pilipinas, umagos ang mga luha sa mga mukha. Ang mga tao sa mga sala, simbahan, at gifin ay nanood sa katahimikan. Sa lahat ng nagpadala ng mga mensahe, dasal, at mabubuting salita, salamat. Binuhat ninyo ako sa aking mga pinakamahinang araw. Napagtanto ko ang isang bagay sa pagkawala na ito, gaano man kalakas o kasikat ang isang tao, ang pighati ay nagpapakumbaba sa ating lahat. Sa huli, lahat tayo ay tao lang. Pinunasan niya sandali ang kanyang mga mata, pero hindi niya itinago ang kanyang luha. Hinayaan niya itong pumatak. At sa paggawa nito, binigyan niya ng pahintulot ang milyon-milyong iba pa na umiyak din. Laging sinasabi sa akin ni kay Fred, ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagpapakawala ng mga suntok. Tungkol ito sa pagbangon muli kapag pinabagsak ka ng buhay. At ngayon, sinusubukan kong gawin iyon ang bumangon muli. Napuno ang silid ng mahinhin na palakpakan. Pero itinaas ni Manny ang kanyang kamay ng dahan-dahan, hudyat ng katahimikan. Sa bawat kabataang Pilipino na nanonood, gusto kong tandaan ninyo ang isang bagay, hindi mo kailangang maging kampiyon para maging matatag. Kailangan mo lang na patuloy na maniwala, patuloy na magtrabaho ng mabuti, at huwag kalimutan ang kabutihan. Dahil darating ang araw na tatandaan ng mundo, hindi ang iyong mga tagumpay, kundi ang iyong puso. Sa labas, nagtipon ang mga tao malapit sa kanyang gife, at sa mga pampublikong plaza sa buong bansa. Habang binabroadcast ang kanyang mga salita ng live, maraming tao ang yumuko sa panalangin. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay pumapalakpak sa gitna ng luha. Maaaring wala na si kay Fred, pagpapatuloy ni Manny, pero ang kanyang mga aral ay mabubuhay sa akin at sa bawat suntok na aking gagawin, sa bawat buhay na aking mahahawakan, sa bawat batang aking tutulungan. Ang kanyang legasiya ay wala sa mga tropeo o medalya. Ito ay nasa pagmamahal. Nagtapos siya sa isang malalim na hininga at isang mahinhin na ngiti. Salamat kay Fred. Salamat, aking mga kababayan. Ipinapaalala ninyo sa akin na ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi kung gaano karaming beses ka nanalo, kundi kung gaano karaming puso ang naantig mo. Yumuko siya, bumubulong ng tahimik na salamat po, bago lumayo sa mikropono. Natapos ang live stream, pero ang epekto ay nagsisimula pa lang. Sa loob ng ilang minuto, ang video ay na-share ng milyon-milyong beses. Tinawag ito ng mga international news outlet na pinakatapat na mensaheng naibigay ng isang atleta. Ang mga fans mula sa buong mundo ay nagpaabot ng mga tribute gamit ang mga hashtag na #MannySpeaks at #HeartOfAChampion. Maging ang mga taong hindi kailanman nanood ng boxing ay napaluha. Hindi na ito tungkol sa sports. Tungkol na ito sa pagkatao, pagpapakumbaba at pananampalataya. Nang gabing iyon, habang kumukutitap ang kandila sa tabi ng larawan ni kay Fred, milyon-milyong Pilipino ang nagtulos ng kani-kanilang kandila sa bahay. Ang ilan ay nagdasal, ang iba ay naupo lang ng tahimik, nararamdamang konektado sa isa't isa sa gitna ng ibinahaging pagkawala, ibinahaging dangal, at ibinahaging pagmamahal. Nagsalita na ang kampiyon, at ang kanyang mga salita ay nagpagaling sa isang bansa. Ang umaga matapos ang pampublikong mensahe ni Manny, iba ang pakiramdam ng mundo. Inulit ng mga news outlet sa iba't ibang kontinente ang video. Ang tahimik na tono, ang kumukutitap na kandila, at ang hilaw na katapatan sa kanyang boses. Hindi ito ang Manny Pacquiao na nakasanayan ng mga tao. Hindi ang mandirigma sa loob ng ring, kundi ang mapagpakumbabang tao sa likod ng mga guwantes, at iyon ang lalong nagpamakapangyarihan dito. Ang video ay nakakuha ng milyon-milyong views magdamag. Ang mga comment section ay napuno ng mga salita ng aliw mula sa mga tao ng bawat nasyonalidad at pananampalataya. Binigyan mo kami ng inspirasyon sa iyong lakas ng loob sa ring, ayon sa isang fan mula sa Mexico. Pero ngayon, binibigyan mo kami ng inspirasyon sa iyong lakas ng loob na maging tao. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong katulad mo. Isa pa ang nag-comment, kahit sa gitna ng sakit, nagtuturo ka ng kapayapaan. Mula Tokyo hanggang Toronto, ang mga fans ay nagtulos ng mga kandila, nag-post ng mga tribute, at nagbahagi ng mga kwento kung paano sila binigyan ng inspirasyon ni Manny. Ang mga sports stars at world leaders ay sumali rin, bawat isa ay nagpapadala ng mensahe ng respeto. Naglabas din ng pahayag ang Pangulo ng Pilipinas,
ipinakita sa atin ni Manny Pacquiao na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa mga tropeo lamang, kundi sa kakayahang tumindig ng matatag sa pighati. Ngayon, ang buong bansa ay tumatayo sa tabi niya. Sa Las Vegas, kung saan ipinaglaban ni Manny ang ilan sa kanyang pinakaalamat na laban, isang malaking glass billboard ang nagpakita ng kanyang imahe, kasama ang mga salitang, "In our hearts, the people's champ forever." Maging ang mga international boxing legends ay nagbigay pugay. Si Floyd Mayweather, na dati niyang pinakamatinding karibal, ay nag-tweet, "Ang aking respeto kay Manny Pacquiao at sa lalaking tumulong humubog sa kanya." Ang mga tunay na kampiyon ay hindi kailanman lumalaban ng mag-isa. Sa buong mundo, ang mga fans ay nagbahagi ng isang karaniwang mensahe. Ang pighati ay hindi ka ginagawang mahina. Ipinapakita nito kung gaano kakalalim nagmahal. Sa Pilipinas naman, nakita ni Manny ang pagbuhos ng pagmamahal at labis siyang naantig. Sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si kay Fred, ngumiti siya ng totoo. Nandoon pa rin ang sakit pero nagsisimula na itong maging layunin. Nagpasya siyang hindi niya hahayaang maglaho ang alaala ni kay Fred. Gusto niyang gawing isang bagay na pangmatagalan ang sakit na iyon. Makalipas ang ilang araw, inanunsyo ni Manny ang pagbuo ng TK Fred Foundation, isang organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kapuspalad na kabataan na magpatuloy sa sports, edukasyon, at mentorship. Sa press launch, simple siyang nagsalita, "Napakaraming bata dyan na nangangailangan ng gabay, na nangangailangan ng taong maniniwala sa kanila, gaya ng paniniwala ni kay Fred sa akin." Ang foundation na ito ang pangako ko sa kanya. Hindi naging magarbo ang event, pero taos puso ito. Sa paligid niya ay nakatayo ang dose-dosenang mga bata mula sa mahihirap na komunidad, may hawak na boxing gloves na donasyon ng programa. Ang ilan ay nakapaa, ang iba ay mahiyain, pero lahat sila ay nakangiti. Isang reporter ang nagtanong, "Manny, bakit ngayon? Marami ka na namang nagawa." Huminto siya sandali, saka mahinang sumagot, "Dahil ang pinakamagandang paraan para bigyang pugay ang isang taong nawala sa iyo, ay ang panatilihing buhay ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng gawa." Ang mga salitang iyon ay kumalat na parang apoy. Inulit ito ng mga D's network ng paulit-ulit. Naging isang bagong uri ito ng Pacquiao quote, hindi tungkol sa pagkapanalo sa laban, kundi tungkol sa pagkuha sa puso ng mga tao. Hindi nagtagal, bumuhos ang suporta. Ang mga kapwa-atleta ay nag-donate ng pondo. Ang mga fans ay nagboluntaryo para tumulong. Sa loob ng ilang linggo, naitayo na ng kay Fred Foundation ang unang youth training center nito sa General Santos City. Isang maliit pero magandang gimmick na pinintahan ng puti at ginto na may simpleng inskripsyon sa itaas ng pasukan para kay Fred kung saan nagsisimula ang mga pangarap. Sa opening ceremony, tahimik na tumayo si Manny sa tabi ng ring, napapalibutan ng mga batang tumatawa at nagsasanay. Parang naririnig na naman niya ang boses ni kay Fred, pinapabilis sila, pinapabigat ang suntok, pinapalaki ang pangarap. Ngumiti siya, nangingilid ang luha habang bumubulong ng, "Nandito ka pa rin, coach. Hindi ka umalis." Nakuhanan ng mga kamera ang sandaling iyon, ang kampiyon na hindi lumalaban kundi naghihilom. At ang imaheng iyon ang naging isa sa pinaka-shared na larawan ng taon. Sa buong mundo, pinuri ng mga pahayagan ang kanyang dangal at katatagan. Isinulat ng The New York Times, ginawa ni Manny Pacquiao ang pighati na maging pagkabukas palad, itinuturo sa atin na maging ang sakit ay kayang bumuo ng isang magandang bagay. Tinawag naman ito ng BVF na pinakataos-pusong tribute sa modernong kasaysayan ng sports. Kahit saan, sinimulan na siyang tawagin ng mga tao, hindi lang bilang people's champ, kundi bilang the people's heart. Sa bansa naman, nagbago ang atmosfera. Ang pagluluksa na dati ay nagpaitim sa bansa ay dahan-dahang naging liwanag. Nagsimulang umiti muli ang mga tao na inspire sa lakas ni Manny. Ang mga paaralan, simbahan, at lokal na gifik ay naglagay ng mga poster niya kasama si kay Fred na may caption na, "Sa bawat suntok, may aral. Sa bawat pagkawala, may pagmamahal." At habang pinapanood ito ni Manny, napagtanto niya ang isang malalim na bagay. Ang pinakamalaking tagumpay ni kay Fred ay hindi ang pagsasanay ng isang world champion. Ito ay ang pagbuo ng isang tao na kayang abutin ang mundo nang hindi nagpapalabas ng kahit isang suntok. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa General Santos City, tumayo si Manny sa balkonahe ng kanyang bahay. Kalmado ang hangin, tahimik ang mga kalsada,
at ang langit ay pinintahan ng ginintuang orange, parang mga guwantes na dati niyang suot. Bumulong siya ng panalangin. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa akin kay Fred. Maaaring nawala ang aking mentor, pero nahanap ko ang aking misyon. Ang People's Champ ay nakahanap ng bagong uri ng lakas, hindi para lumaban, kundi para maghilom. At sa pamamagitan ng kanyang pighati, binigyan niya ang milyon-milyon ng lakas ng loob na maniwala na ang pagmamahal ay hindi kailanman namamatay. Nagbabago lang ito ng anyo. Lumipas ang mga linggo mula nang magbigay si Manny Pacquiao ng kanyang emosyonal na talumpati at sa pagbuo ng kay Fred Foundation. Ngunit ang epekto ng sandaling iyon ay patuloy na gumagawa ng mga alon sa buong mundo. Parang mga alon na ayaw humupa, ang nagsimula bilang kwento ng pighati ay naging kwento ng muling pagsilang. Ang mga television network mula Europe hanggang Amerika ay nagpalabas ng mga special tungkol sa paglalakbay ni Manny. May mga dokumentaryong ginawa, mga interview na inulit, at ginamit ng mga paaralan ang kanyang mensahe sa mga aralin tungkol sa resilience at malasakit. Kahit saan, tila natututunan ng mundo ang isang simpleng katotohanan, ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba. Sa Pilipinas, nagsimulang lumitaw ang mga mural sa mga lungsod. Mga painting ni Manny at kay Fred na magkatabi at nakangiti, na may mga salitang nakasulat sa itaas, ang lakas ay wala kung walang puso. Pinintahan ng mga estudyante ang mga mural na iyon bilang bahagi ng mga community project na inspirasyon ng misyon ng foundation. Marami sa kanila ay galing sa mahihirap na pamilya, gaya ni Manny noon. Pero ngayon, naniniwala na silang kaya nilang bumangon mula sa hirap. Sa youth event ng kay Fred Foundation, mahigit 100 bata na ang nagsasanay araw-araw. Ang ilan ay nagbo-boxing, ang iba ay nag-aaral. Lahat ay dala ang parehong mensaheng inulit ni Manny ng maraming beses, mangarap ng malaki. Manatiling mapagpakumbaba. Magbalik ng biyaya. Isang hapon, binisita ni Manny ang gifik ng tahimik, walang media o kamera. Pagpasok niya, napuno ang hangin ang tunog ng mga guwantes na tumatama sa punching bags. Sumisigaw ng pampalakas loob ang mga coach. Umaalinggaw-ngaw ang tawanan. Tumayo siya doon sandali, nanonood lang. Isang maliit na bata, na hindi higit sa 10 taong gulang, ang nakapansin sa kanya at itinigil ang pagsasanay. Tumakbo ito palapit, suot pa rin ang mga guwantes, at nagsabi, "Sir Manny, sabi po ng coach ko, parang kayo raw po ako lumaban." Natawa ng mahinhin si Manny, tinapik ang ulo ng bata. "Magaling iyan, pero tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa kung gaano kakalakas manuntok. Tungkol ito sa kung gaano kalakas ang puso mo." Umiti ang bata. Sinasabi rin po iyan ni Coach Fred noon. Sandaling natigilan si Manny. Hindi alam ng bata ang bigat ng kanyang mga salita. Pero kahit papaano, ang mga aral ni kay Fred ay nakarating na sa bagong henerasyong ito. Para bang ang espiritu ng kanyang mentor ay nabubuhay sa bawat bata, sa bawat suntok, sa bawat tibok ng puso sa gifit na iyon. Kalaunan ng araw na iyon, habang lumalabas si Manny sa sikat ng araw, naghihintay ang isang grupo ng mga reporter sa labas. Itinanong nila ang parehong tanong na umualinggaw sa social media, "Manny, sa tingin mo ba ay babalik ka pa sa loob ng ring?" Umiti siya, hindi ang kanyang dating kampanting ngiti, kundi isang kalmado at payapang ngiti. "Nasa pinakamalaking laban na ako ng buhay ko," sabi niya. "Hindi sa loob ng ring, kundi sa puso ng mga tao. Ang laban para sa kabutihan, pananampalataya at pagkakaisa. Iyan ang pinakaimportante sa lahat." Ang mga salitang iyon ay agad na naging headline, "Pacquiao's greatest fight yet, the battle for humanity." Sa paglipas ng mga buwan, lumawak ang kay Fred Foundation sa buong Pilipinas. Nagbukas ng mga bagong gifik sa Davao, Cebu at Maynila. Ang mga international donor ay nakipag-ugnayan para suportahan ang layunin. Maging ang mga pandaigdigang sports brand ay nag-alok ng partnership, pero iginiit ni Manny na ang lahat ay mananatiling libre para sa mga batang nangangailangan. "Hindi ako kailanman siningil ni kay Fred sa training," sabi niya. "Kaya hindi ko rin sisingilin ang susunod na henerasyon para sa kanilang mga pangarap." Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagpaantig maging sa kanyang pinakamahigpit na kritiko. Pagkatapos, may isang pambihirang bagay na nangyari. Sa Global Sports Humanity Awards sa Geneva, inimbitahan si Manny Pacquiao para tanggapin ang Lifetime Inspiration Award. Hindi ito para sa kanyang mga tagumpay sa boxing,
kundi para sa kanyang humanitarian work at mensahe ng kapayapaan. Nakatayo sa malaking stage na iyon, napapalibutan ng mga world leaders, athletes, at philanthropists, lumakad si Manny hawak ang isang maliit na larawan ni kay Fred. Tumayo ang mga manonood at pumalakpak, isang standing ovation na tumagal ng mahigit 2 minuto. Nang tumahimik na ang palakpakan, tumingin si Manny sa buong hall at nagsabi, "Sa buong buhay ko, akala ko ang pagkapanalo ng mga belt ang nagpakampiyon sa akin. Pero napagtanto ko na ngayon, ang mga tunay na kampiyon ay ang mga taong nag-aangat sa iba kapag sila ay nadarapa." Iniaalay ko ang award na ito sa aking coach, sa aking bansa, at sa bawat taong naniniwala na ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa pagkawala. Napuno ng luha ang mga mata ng marami sa madla. Ang kanyang mga salita ay hindi pinag-aralan, totoo ang mga ito, mula sa isang pusong nadurog pero nabuong muli ng pananampalataya. Sa bansa naman, milyon-milyon ang nanood ng seremonya ng live. Napuno ang mga kalsada ng hiyawan at dangal, gaya ng dati pagkatapos ng kanyang malalaking laban. Pero sa pagkakataong ito, walang kalaban, walang suntok, puro pagmamahal, pagkakaisa, at respeto lang. Pagkatapos ng event, tahimik na bumalik si Manny sa General Santos City. Hindi siya nag-celebrate ng magarbo o nag-party. Sa halip, binisita niya ang puntod ni kay Fred. Inilagay niya ang award ng dahan-dahan sa tabi ng lapida, lumuhod at bumulong, "Nagawa natin, coach. Nanalo ka pa rin kahit nasa langit ka na." Humalimuyak ang hangin sa mga puno. Ang langit na pinintahan ng ginintuang sunset ay tila lalong kuminang. Para bang ang buong mundo ay huminto para bigyang pugay ang isang pangakong tinupad. At sa tahimik na sandaling iyon, napuno ng kapayapaan ang puso ni Manny. Ang sakit ng pagkawala ay nandoon pa rin, pero hindi na ito masakit sa parehong paraan. Nagbago na ito para maging mas dalisay, isang bagay na walang hanggan. Dahil ang mga alamat ay hindi lang naaalala sa kung ano ang kanilang nakamit, kundi sa kung ano ang kanilang ibinalik sa mundo. Si Manny Pacquiao ay naging simbolo ng lakas noon. Ngayon, naging simbolo na siya ng pag-asa. At sa bawat batang kanyang matutulungan, sa bawat buhay na kanyang maantig, at sa bawat pusong kanyang mabibigyan ng inspirasyon, ang legasya ni kay Fred, ang kanilang legasya, ay mabubuhay magpakailanman. Kung naniniwala ka na ang mga tunay na kampiyon ay lumalaban para sa iba, ay type ang respect sa comments at i-share ang kwentong ito para ipaalala sa mundo na ang pagmamahal at pagpapakumbaba ang pinakamalaking tagumpay sa lahat.